Bumisita sa Cebu ang mga kandidato ng hugpong ng pagbabago para iparating sa mga residente doon ang pagbabagong nais nilang isulong. Kung saan naghayag din ang mga kandidato ng kanilang reaksyon. Sa sinapit ni Christine Lee Silawan, ito po yung dalagang pinaslang sa Lapu-Lapu City. May report si Yui Therese Lenis ng PTV Cebu. Patuloy ang pag-iikot ng mga kandidato ng hupong nagpagbabago sa probinsya ng Cebu. Isa sa mga binisita ng partido ay ang Cebu City kung saan isa-isang pinakilala ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na campaign manager din ng HNP ang mga pambato nila sa pagkasenador. Dito kinondiwnan ng mga kandidato ng HNP ang brutal na pamamaslang sa 16 anyos sa si Christine Silawan sa Lapu-Lapu City. Ayon kay dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, patuloy niyang susuportahan ang war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng pagbabalik ng death penalty para sa big-time drug traffickers. Ang kitang bato na hitaw sa bata. Ato sa Lapu-Lapu City. Christine Lee Silawan. Mahimo ba na sa usang ordinaryong kriminal? Mahimo na sa usang kriminal nga under the influence of illegal drugs. Dili sa kamo sa droga, di na niya mahimo. Busa, dapat ritayon ang mga drug trafficker. Naniniwala rin si De La Rosa na kung walang pangangailangan o demand sa droga, hindi magkakaroon ng supply nito sa bansa. Para naman kay dating Presidential Political Advisor, dapat lang mabigyan ng mabigat na parusa ang sospek sa pamamaslang sa dalagita alinsunod sa batas. Definitely, yung culprit nun should be hung. Balik natin yung death penalty, but he should be given due process, pero walang puwang yun sa isang estado kagaya natin na gawin yung ganong karumal-dumal na krimen. So he should be, wala naman death penalty, but he should be given the highest penalty that can be imposed under existing criminal laws. Pangkalahatang naman, naging mapayapa ang campaign caravan sa naturang lungsod. Mula sa PTV Cebu, ito si Yui Therese Lenis para sa Bayan.